Mga ga, to this video ay gagawa po tayo ng carrot cake at simple lang po yung mga sangkap na ilagay po natin dito. Madali lang po talaga itong mahanap yung mga ingredients natin. At kung wala kang ubin, walang problema mga ga kasi lulutuin po natin ito sa ating steamer at maglagay din tayo dito ng ating recipe kung paano ba tayo gumawa dito ng stable na boiled icing. Kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating mixture, meron ako ditong 1 cup ng light brown sugar, 1 teaspoon na iodized salt at 3/4 cup ng ating mantika. Kahit anong lang na brand ng mantika dito ay pwede po. 3 piraso na large na itlog. Kung gagamit po kayo dito ng medium na itlog ay gawin nyo pong 4 na piraso. At dito paghaluin lang po natin yung 1/3 cup ng ating evaporated milk at 1/3 cup ng ating condensed milk. Haluin lang po talaga natin yan at ilagay po natin dito sa ating mixing bowl. At haluin lang po talaga natin ito at nang halos natunaw na po yung ating asukal ay ilagay na po natin dito yung 2 cups na all-purpose flour. 1/2 teaspoon ng ating baking soda at 1 1/2 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng cinnamon powder. At dito mga ga, ito po yung bit ko. Maglagay ako dito ng 1/3 cup na desiccated coconut. At ito'y optional lang naman pero ito po yung bit ko ha. Kayo pwede kayong maglagay. Kung ano po yung gusto ninyong ilagay dito, pwede din yung pineapple slice at pwede din yung raisins. At nang na-mix na po talaga natin yung ating mixture, nawala na po yung ating mga trace of flour, ay ilagay na po natin dito yung 2 cups na grated carrots. And then, i-mix na po talaga natin ito ng bahagya hanggang sa mag-mix na po yung ating carrots. Iwasan lang po natin itong ma-overmix. Mga ga, ang sarap talaga ng outcome ng ating carrots cake na ito kasi po ay moist po siya na medyo malagkit po kasi ay naglagay po tayo dito ng condensed milk. At dito gumamit lang po ako ng 7x4 ng ating round pan at binanyahan ko lang po yan ng margarine. At mga ga, pwede din po natin itong lutuin sa ating mga oven ha. At takpan lang po muna natin ito ng aluminum foil kasi ay lulutuin po natin ito sa ating steamer. At kailangan po ay kulong-kulo na po yung ating tubig bago po natin ito isalang. At mga ga, niluto ko lang po ito sa 55 minutes sa pinakamalakas na ng apoy ng aking kalan. Tusukin lang po natin ng stick. Pag malinis na po yung ating stick, ibig sabihin yan mga ga ay luto na po yan. At mga ga, ay palamigin lang po talaga natin ito bago po natin ito kuhanin sa ating molder. At nang malamig na yung ating carrot cake, ay gagawa na po tayo ng ating boiled icing. So dito gagamit lang po tayo ng 3 piraso na large na itlog. Kung medium na itlog yung gagamitin ninyo mga ga, ay magamit po kayo ng 4 na piraso. At paghiwalayin lang po natin yung egg white at saka yung egg yolk. At sa aking 3 piraso na egg white dito ay maglagay ako ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang mga cream of tartar, pwede talaga yung white vinegar. 1/4 teaspoon din ang ilagay. At dito sa ating sugar syrup, kailangan natin ng 1 cup ng white sugar at 1/3 cup ng tubig. At basain muna natin yung ating asukal at lutuin natin ito mga ga. Pakuluan natin ito hanggang sa ito'y lumapot. Ang ideya ko po dito para mabilis kumulo ay sa pinakamalakas na ng apoy ng aking kalan at kailangan ay bantayan lang po talaga natin itong ating sugar syrup baka masunog din. At nang kulong-kulo na po talaga yung ating asukal na yung nag-golden brown na ng kaunti yung bandang gilid niya ay magsimula na po tayong magbati ng ating egg whites. Patuloy lang po talaga nating batihin yung ating egg white hanggang sa maging matibay na po yan. At palagi po nating tingnan yung ating asukal. Pag ganito pa mga ga, na pag-angat po natin ng ating kutsara ay nagputol-putol pa siya. Ibig sabihin hindi pa po yan pwede pero malapit na siya. Kailangan po ay bantayan lang po talaga natin at palagi po natin itong mga ga, ito po yung palatandaan natin na pwede na po yung ating asukal. Ayan po, matibay na po siya na pag inangat po natin ay dire-diretso na po yung tulo niya na hindi na po agad-agad napuputol. Yung tawag po natin dito sa amin ay nag-nylon na po siya. Ay okay na po yan. Pahinaan na po natin yung apoy ng ating kalan ng mahinang-mahina talaga. Habang hinihintay po nating maging stiff peak yung ating egg white. Kung wala po tayong mga stand mixer, pwede talaga tayong gumamit dito mga ga ng hand mixer. Kapag ganito na yung consistency ng ating egg whites na matibay na po siya, ay dahan-dahan na po natin ditong ilagay yung ating sugar syrup. At kailangan po ay unti-unti lang po talaga nating ilagay yung ating asukal para hindi naman maluto yung ating egg whites. Nakikita nyo mga ga na parang ang bilis lang ng paglagay ko ng ating sugar syrup kasi ay nakaspeed po yung ating video para mapadali po yung ating video. Pero sa totoo niyan ay dahan-dahan na po talaga nating ilagay yan yung ating sugar syrup.
Nang natapos ko na pong nailagay lahat yung aking sugar syrup, ay inilipat ko na sa pinakamalakas na speed or volume yung aking stand mixer para mabilis po akong makakuha ng pinakamatibay po natin na icing. At naglagay lang po ako dito ng 1/2 teaspoon po ng ating vanilla extract. At nasa 2 minutes lang mga ga ay napatibay ko na po yung ating icing. Ito na po ka-stable yung ating icing mga ga. Ayan po, napaka-stable po niya na. At kahit abutan pa po ito ng kinabukasan, hindi po ito agad-agad matutunaw sa ating mga cake. Basta naka-room temperature lang po, huwag lang po ninyong painitan. At dito mga ga, ay malamig na po yung ating cake at pagkatapos ay kinuha ko lang po yung umbok sa ibabaw para maging pantay lang po yung ating cake. Mga ga, madali lang po talaga itong gawin basta meron lang po tayo kahit na maliit lang po na hand mixer ay makagawa na po tayo ng boiled icing. At kailangan po ay yung technique po natin ng ating boiled icing ay sundan nyo lang po talaga para po ay makuha po talaga natin ay yung makinis at makintab at napaka-stable na boiled icing. At kahit wala po tayong mga oven, ay pwedeng-pwede po talaga natin na gawan yung ating mga pamilya ng ganito na cake kasi ay hindi na po kailangan ng oven kung may steamer lang naman tayo. At ito pa mga ga, pwedeng-pwede talaga natin itong lutuin sa ating mga improvised oven or kaldero. At nagtunaw lang po ako dito ng dark chocolate para po sa pinang pang-drip po natin.